Samo ng bayan mo, viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo.
Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit, maligaya ang taong nananalig sa poon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang, gantimpala ninyong tanan. Alleluia,
Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo ang lahat. So, tingnan po natin, no? Sa linggong ito, ika-6 na linggo ng karaniwang panahon, ipinagsisigawan sa ating pong pagdiriwang ngayon na patuloy tayong umasa at magtiwala sa Diyos. Umasa at magtiwala sa Diyos. Hindi sa tao. Malinaw po ba? Okay. Tingnan po natin. Nasaan ka ngayon sa estado ng buhay mo? Kasi meron pong 4 na binanggit, no? 4 na magkabaligtad. Sabi, dukha versus mayaman. Nagdadalamhati sa masaya, sa nagugutom, sa busog. Yan po yung binabanggit, no? So, nasaan ka dyan? Ikaw ba yung gutom? O ikaw yung busog? Tingnan nyo nga mga katawan ng katabi ninyo. Gutom ba yan o busog? Ikaw ba yung mayaman? Tingnan nyo nga, mayaman ba yan? O ikaw yung mahirap? Malungkot ba? Tingnan nyo yung katabi ninyo. Malungkot ba yan? Malungkot ba yan o masaya? Masaya daw, masaya. Okay. Nasaan? Kasi, kay mahirap ang tingin mo sa sarili mo, o mayaman ang tingin mo sa sarili mo, bakit parang pareho tayong namomoblema? Kay busog, kay gutom, nagrereklamo.
Kay masaya, kay malungkot, nagrereklamo din. Nasaan ba talaga ang problema? Yung may trabaho, nagrereklamo. Yung walang trabaho, nagrereklamo din. Pagod na daw sila sa kakatambay, nakakapagod din yon. Yung mga may trabaho, nagrereklamo kasi pagod. 8 to 5, nagtatrabaho. So nasaan talaga? Ano ba yung gustong ituro sa atin na dapat nating matutunan sa linggong ito? Pag sa Ingles, itong gospel natin, pag binasa mo, blessed, di ba, mapalad, sa Ingles, blessed. Di ba, no? Pag yung title, iyan yung mga turo ni Kristo, ang tawag dyan, beatitude. Sabihin nyo nga po, beatitude. So pag ninilayan ko yung beatitude, so nakadepende yung ating disposisyon sa attitude. Attitude. So dapat, yung ugali muna natin ang ating baguhin. Pinipilit nating baguhin ang nasa paligid natin. Gusto natin yung nasa paligid natin mag-adjust sa atin para masabing maging masaya ka, pero ikaw, hindi ka nagbabago ng attitude mo. Baka hindi sila ang problema. Ikaw ang may attitude problem. Ngayon, ulitin ko po. Ano ang estado mo sa buhay? Malungkot ka ba o masaya? Mayaman ka ba o mahirap? Yan kasi ang tingin mo sa sarili mo eh. Kasi tingnan niyo po, no? Ang sabi kasi ni Kristo, mapalad ka kung naghihirap ka ngayon. Ngayon. Hindi naman sinabing habang buhay ka maghihirap. Ang sinabi niya, mapalad ka kung ikaw ay naghihirap ngayon. Kasi giginhawa ka rin. Kung nagugutom ka ngayon, mabubusog ka rin. Kung nagdadalamhati ka ngayon, sasaya ka rin. Pero ang problema din, sabi, kawawa kayong mga nagsasaya ngayon. Mga mayaman ngayon, kasi may katapusan ang lahat. Di ba? Pero magiging mapalad tayo kung, sabi nga po, no, kung patuloy tayong umaasa at kumakapit sa Diyos. Sa kahit anong estado mo sa buhay, mayaman ka man o mahirap, pero nananatili kang umaasa sa Diyos, yun ang totoong mapalad. Kaya mo lang naman nasasabi, kaya natin nasasabing, hindi tayo mapalad kasi tinitingnan natin kung ano mayroon ang iba. At doon din nanggagaling yung inggit mo. Yung inggit natin. Bakit siya ganon? Ako, eto lang. Kaya tanong ko po, no? Mahirap ka ba talaga? Sa tingin niyo ba? Mahirap ka ba talaga? Kaya yung eagerness mo na tumama sa loto, ganun na lang. Di ba? Yung pag-asa mo parang nandyan sa kapirasong papel na either pumila ka ngayon o mamaya pipila ka pa lang at ngayon talaga, Lord, please, please, patamain mo ako. Mahirap ka ba talaga? O yung ugali mo lang talaga
ang may problema. Kasi maraming mayayaman ngayon, okay? Tandaan nyo po, tingnan nyo ha. Maraming mayayaman ngayon, sa kabila ng mayaman na, hindi pa rin sapat para sa kanila. Yung yaman, kulang pa. Sila na yung nasa listahan ng pinakamayayaman, pero hanggang ngayon, hindi tumitigil, hindi nakokontento. Kulang pa rin, kulang. Oh, so nasaan talaga ang problema? Diba nasa attitude natin? Sige nga, tingnan nyo yung mga cellphone ninyo. Dala-dala nyo yan eh. Sige, kapain nyo na lang, cellphone ninyo. Dala-dala nyo ba? Anong brand o anong unit? Tama ba? Unit ang tawag, no? Anong unit niyan? Magkano yan? Sige nga, tingnan natin. Magkano yan? O, sige nga. Di ba, pangmayaman yan? Pero, hindi naman sa ano, no? Pero, eto ka lang eh. Ito yung estado ng buhay mo eh. Pero gamit mo, katulad ng pangmayaman. O, ngayon, mahirap ka ba? Next year, magpapalit na naman tayo ng unit. May taon-taon, may lumalabas na bagong unit. Mayaman, mahirap ka ba talaga? Kasi, hindi ko alam, no? Tabi-tabi po, ha? Gusto ko lang yung sa konteksto kasi yung nasa attitude kasi natin yung problema, eh. Pag lumibot ka dito sa paligid, tabi-tabi po lang, ha? Gusto ko lang kayong, hindi sa kung ano pa man, ha? Pag lumibot ka sa paligid, dyan sa labas, mga, sabihin natin, sinasabi nating may hirap dyan sa labas, bakit may cellphone kung mahirap? Pag nahiya naman ako sa cellphone ko, mas high-tech. Kahit sasabihin ba natin na, hablot lang yan. O bigay lang, o kung ano, pero, kaya hindi natin makita yung kaligayahan natin na lagi na lang malungkot, kasi lagi nakadepende at umaasa tayo na ang kaligayahan nakukuha sa material na bagay, na ang kaligayahan nakukuha sa tao. Pumalakpak nga lahat ng mga single ngayon, lahat ng single. Ano ba, malungkot ba kayo o masaya? Yung mga babae, malungkot. Yung mga lalaki, masaya. Kasi hindi mamomblema ng panregalo. Yung pan-date, pambiling bulaklak, pambiling... Ngayon, na-appreciate nila, okay, maging single. Kasi walang problemahin sa budget. Ate, ano pinoproblema nyo ngayon? Baka kasi, di ba, sinasabi nga natin baka nag-iinarte lang tayo na kailangan talaga natin baguhin yung pagtingin, yung ugali natin. Yun ang dapat mong baguhin. Alam mo naman di ba? Alam mo naman na hindi kakayanin ng magulang mo. Pero sinasabi mo, nadidepressed na nga ako Mahirap mayaman, nadidepress. Bakit? Kasi hindi natin tinitingnan at binabago yung ating pananaw, hindi nga kayang ibigay sa iyo ng magulang mo yung hinihingi mo. Kaya nga lagi natin tinitimbang, kailangan mo ba talaga yan o kapritsyo mo lang yan?
Mabubuhay ka ba pag wala yan? Hindi ka mabubuhay kung hindi mo makuha yan. Ngayon, gusto natin magkaroon ng pagbabago. Di ba? Gusto mo, wag nang umalis yung mga OFW. Umaalis kasi walang trabaho dito. Yun ang mga dahilan. O bakit? Binago mo ba yung ugali mo sa paraan ng pagpili ng iboboto mo? Ikaw din naman ang pumipili at pumili ng mga loloko sa iyo, na manloloko sa atin. Tayo din, di ba? Pero hindi kasi natin iniisip yun eh. Pwede nga lang dito na tayo hanggang mamayang gabi, hanggang ma-realize mo, no, na iyang pinoproblema mo dyan, yung inuupo-upo mo, pini-emote-emote mo, baka kailangan mo i-check talaga yung ugali mo. Halikan ko po, no? Yung mayayaman, namumblema din ngayon, malungkot pa rin ngayon. Kahit na mayaman na, kinaiinggitan na nga, bilyon-bilyon na nga ang pera, pero hindi pa rin sila makontento. Ikaw, sinasabi mong mahirap ka? Pwede naman kasi hindi ka maging mahirap kung ang tingin mo lang sa sarili mo, hindi eh. Kasi maswerte ka rin. Makukuha ba? Walang paano ipaliwanag sa inyo na base sa inyong estado eh. Okay. Mahirap ka. Okay? O ayan, ang gagawin mo ngayon, mahirap ka eh. Mahirap ka, tanggapin mo. Pero magsumikap ka. At magtiwala ka lang sa Diyos. Kasi matatapos din yan. Mahirap ka, fine. Huwag kang umastang mayaman. Di ba may ganun po, no? Mahirap ka lang eh. Pero kung umasta ka, yung ugali mo, pang mayaman. Kaya ka nahihirapan. Kaya ka nababaon sa utang. Mahirap ka. Huwag kang gumamit ng card. Credit card ka ng credit card. Mahirap ka nga eh. Di ba? Utang ka ng utang sa credit card. Credit card, pang mayaman yan. Kasi yung sigurado next month, may pambayad yan. Nakuha ba? Kasi ang hirap turuan eh. Kasi, naku, kawawa naman ako kasi, di ba, gusto ko lang naman makapagsuot ng damit ng katulad nila. Yung estado mo nga sa buhay. Hindi sa dinideprive ka, hindi sa inaalisan ka ng kaligayahan, kundi kaya ka nagkakaproblema. Si sweldo. Araw ng sweldo. Wala nang sisweldohin. Kasi pambayad lang. Ano ngayon? Anong gagawin nyo ngayon? Ay. Ano? Buti na lang, hindi ko alam sa mga babae, no? 2 taon, mahigit. Sana naman nakaipon kayo sa 2 taon na hindi nyo pagbili ng lipstick, ng makeup. Uso pa ba yung yung Avon? Soen yung mga bra, no? Soen, panty. Tama ba? 2 taon. Sana nakatipid ka, yung nakita mo sana yung buti na lang. Naka-face mask. Makakatipid ako ngayon. Pero hindi eh. Hindi mo naisip. Hindi mo binago sa loob ng 2 taon yung ugali mo.
Kaya kahit anong ganda mo, kung ang attitude mo, tingin mo sa sarili mo, pangit, kahit anong ganda mo, pangit ka pa rin. Kaya nga yung iba, hindi kagandahan, pero ang tingin at ang disposisyon sa buhay, very positive, gumaganda ang buhay. Ano? Ay, ang hirap eh. Ang hirap kasi paliwanagan na, di ba? Pero ikaw, nasa sayo pa rin. Kung pagkatapos ng oras sa ito, ng pagsisimba mo, hindi ka pa rin matatauhan, that's your problem. Pero ibinigay na ng Poong Jesus Nazareno yung kanyang salita na magiging gabay natin para mas maging maayos ang linggo natin simula bukas. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinapakasakat ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus sa matay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na taong. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin, O Diyos amang mapagpala, upang sa pamamagitan ng matiwasay na pamumuhay, mapabilang kami sa mga tunay na mapalad sa iyong paningin. Buong kababaang loob kaming dumadalangin, Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang kumapit sa iyo, Ama, na siyang nagpapalakas sa kanila upang magampanan nila ang kanilang tungkuling maglingkod ng may integridad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga nagnanais na maglingkod sa aming bayan, biyayaan mo nawa sila ng karunungan, integridad at karapatan upang matupad ang kanilang mga adhikain, lalong-lalo na yaong mga para sa lubos na mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa ating mga frontliners na patuloy na lumalaban sa pandemyang dulot ng COVID-19. Makasumpong nawa sila ng suporta at paggabay sa mga namumuno sa kani-kanilang LGUs at lokal na komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa aming lahat na natitipon ngayon, tulungan mo kami sa aming adhikaing magpapabuti sa pamamagitan ng patuloy na pagmamahal sa kapwa upang mapabilang kami sa mga taong mapapalad sa harap mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Hama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababahang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Mapalad ang may pusong dalisay at nagbigay daan sa kapayapaan.
man o buhay o ano pamang kinapal ay hindi makapagwawalay sa ating pagkakaugnay kay Kristong nagmamahal. Mapalad ang may pusong dalisay at nagbigay daan sa kapayapaan. Mapalad ang mapagtiis sa pahirap ng kalaban. Mapalad siyang namuhay ng banal. Inihahaing mamatay tayong lahat araw-araw para kay Jesus na mahal upang sarili niyang buhay ay sumaating lahat. Mapalad ang may pusong dalisay at nagbigay daan sa kapayapaan. Mapalad ang mapagtiis sa pahirap ng kalaban. Mapalad siyang namuhay ng banal. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahen at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiupo muna ang lahat.